Dominant Protector. Credit to the author. 2041-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sige, punta na tayo doon. Nga pala, may restrictions ba? Sabi ni Danica. Hindi makakapunta ang mga normal na bisita, ngunit iba ka. Kaibigan ka ni President Su, at sinabi niyang susundin namin ang iyong mga ayos. Sabi ni Tito Yan. Ha, salamat, President Su. Tara na. Si Danica ay patuloy na nagpapakita ng kanyang pakiramdam ng higit na kahusayan. Ang pinahabang Hummer ay nagsimula at dahan-daang nagmaneho patungo sa lugar ng pag-amo ng hayop. Gaya ng inaasahan, may nakita silang karatula sa tarangkahan. Ito ay isang mahalagang lugar para sa trabaho. Bawal pumasok ang mga kawani na hindi parke. Gayunpaman, nang dumating ang pinahabang Hummer sa bakal na tarangkahan, ang bakal na tarangkahan ay binuksan ng mga tauhan ng walang anumang pagtatanong at pinapasok ang sasakyan. Malinaw, ang kotseng ito ay isang VIP na kotse, at alam ito ng lahat ng mga tauhan dito. Ang lugar na ito ay talagang isang lugar ng pagsasanay para sa Acrobatic Arts Club sa hardin ng Tiger. May mga halimaw na tamer na nagpapaamo ng lahat ng uri ng tigre at leon para sa kanila upang gumanap. Huminto ang Hummer malapit sa isang peking bundok. Sinabi ni Uncle Yan, lahat ay maaaring bumaba ng kotse upang pakainin ang mga tigre. May mga beast tamers dito, at dalawa lang ang tigre. Hindi sila magdudulot ng anumang pinsala sa lahat. Sa ganitong paraan, lahat ay maaaring tumingin sa tigers ng malapitan. Bagamat sinabi ni Tito Yan, nagkatinginan ang lahat. Tutal, kaharap nila ang isang tigre. Kahit na domesticated, nakakatakot pa rin. Sinong nakakaalam kung biglang mababaliw ang tigre na ito? Hindi magiging masaya kung may nasugatan. Bumaba ka sa kotse. Hindi maganda yon, di ba? Marami pang babae sa bus. Paano kung may mangyari? Tumibok din ang puso ni Wilfred. Sabi ko, Wilfred, natatakot ka ba? Natatakot ka at sinisisi mo ang isang babae. Tumingin si Danica kay Wilfred nang may pang-aalipusta at sinabing, hindi ko akalain na ang isang duwag na tulad mo ay mapoprotektahan siya ng Joanne. Pinoprotektahan ko siya sa pamamagitan ng hindi pagpapalabas sa kanya ng kotse. Namula ang mukha ni Wilfred. Kahit medyo natakot din siya, nakipagtalo pa rin siya, paano kung magloko ang tigre? Hindi biro ang kumagat ng tao. Tingnan mo, ang hayop na si Tamer ay nakatayo ng napakalapit sa tigre, at ayos pa rin siya. Napaawang ang bibig ni Danica. Kung mas nag-aalala si Wilfred, mas masaya siya. Maaari niyang tingnan siya ng masama at ipakita sa kanya kung gaano kaiya ang lalaking ito. Mahirap sabihin iyon. Kahit na ang mga tao ay maaaring mabaliw, lalo na ang mga tigre. Ngunit, kahit na ang tigre ay baliw, ito ay kakagat lamang sa mga bastos at bastos, mahinang sabi ni Terence, kaya huwag mag-alala, Wilfred, bumaba na tayo. Tingnan mo, nag-aalala ka kay Danica, pero hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. F***sake. Sino ang kailangan mong mag-alala? Narinig ni Danica ang mga salita ni Terence at lalo siyang nadismaya, aalis na ako sa sasakyan. Tingnan natin kung sino ang duwag. Bahagyang nagbago ang mukha ni Wilfred, ngunit nang makitang tumayo na si Terence, nangagat ang kanyang mga ngipin at sumunod. Si Yasi naman ay nagjogging pagkatapos ni Terence. Mula nang bumaba ang babae sa kotse, ayaw na ni Wilfred na manatili sa kotse, kaya sinabi niya, Joanne, bababa din tayo ng kotse, ngunit mag-ingat, huwag masyadong lumapit. Pagkababa ni Danica sa sasakyan, tiningnan niya si Tito Yan. Tumango si Tio Yan, na nagpapahiwatig na ang lahat ay nakaayos na. Nakangiting alam ni Danica. May karne dito. Lahat ay maaaring pakainin ang mga tigre. Sinabi ni Danica sa lahat ng bumaba sa kotse, ngunit para sa kaligtasan, hihilingin namin kay Tiyuhin Yan na tulungan kaming magpakita. Tama, ang dalawang tigre ay nasa tabi lamang ng hayop na si Tamer at hindi lumapit. Wala silang intensyon na salakayin ang mga tao dito. Parang iba talaga sila sa mga ligaw na tigre na iyon. Sa totoo lang, mas masunurin ang mga tiger dito at mas madaling pakainin sila.
Sabi ni Uncle Yan sabay kuha ng isang pirasong baka at ibinato sa tigre. Sigurado, sabay na tumalon ang dalawang tigre. Ang isa sa mga tigre ay tumalon ng mas mataas at sinunggaban ang piraso ng karne sa hangin, ngunit ang mas kawili-wiling bagay ay nang makita ng isa pang tigre na ang naunang tigre ay nakakuha ng karne, hindi na ito lumaban para dito at bumalik sa panig ng hayop na si Tamer, gaano man karami ang nakain ng nakaraang tigre. Ang mga tigre ay kumakain ng lahat ng pagkain para sa kanilang sarili. Kung ang isa sa kanila ay nakakuha nito, ang iba pang mga tigre ay susunod din sa mga patakaran at hindi ipaglalaban ito. Siyempre, hindi natin maaalis ang posibilidad ng isang Tiger King, ngunit walang ganoong bagay dito. Sino ang susunod? Paliwanag ni Tito Yan. Wilfred, bakit hindi ka mauna? Haha. Tumawa si Danica at sinabing, ngunit sa pagtingin sa iyo, sigurado akong hindi ka maglalakas loob na gawin ito. Kaya hayaan mo akong gawin ito. Galit na galit si Wilfred, ngunit wala siyang pagpipilian. Medyo nag-alala nga siya. Ayos lang, hayaan mo siyang mag-perform. Tinapik ni Terence ang kanyang balikat at ngumiti, ang mga tao ay nagkakamali, ang mga kabayo ay nagkakamali din. Hindi siya makakapagpakitang tao kapag siya ay nakagat. Ha, kagat. Hindi ba masyado kayong duwag? Tumingin si Gary kay Terence at Nishan, karaniwang ayaw ng mga babae sa mga duwag. Hindi siya pinansin ni Terence, na ginagawang walang silbi ang mga salita ng Gary. Medyo galit siya, pero hindi niya maipakita. Naisip niya sa kanyang sarili, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mapahiya at matakot. Kinuha ni Danica ang isang piraso ng karne ng baka at inihagis ito sa dalawang tigre. Dahil kumakain ng isa sa mga tigre, ang isa pang tigre na hindi nakaagaw ng karne kanina ay sinunggaban muna ito at kinagat. Ito ay medyo kawili-wili. Paano na? Joanne, bakit hindi mo subukan? Nang matapos ni Danica ang kanyang pagganap, buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanya na Joanne. Ako. Sige. Nakita niya na si Danica ay wala sa anumang panganib, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang pamamaraang ito ng personal na pagpapakain sa tigre ay medyo kawili-wili, kaya siya Joanne ay interesado rin. Tulad ko, kumuha ng isang piraso ng karne at itapon ito. Nagbigay ng simpleng demonstrasyon si Danica. Sige, sabi niya. Siya Joanne ay tumango, pumulot ng isang piraso ng karne, at inihagis ito sa mga tigre. Gayunpaman, marahil dahil ang lakas ng isang batang babae ay medyo mahina, ang karne ay inihagis palapit, at ang dalawang tigre ay sumugod ng whoosh. Para siyang sinuntok sa Joanne, na nagbigay sa kanya ng matinding takot. Agad siyang sumigaw at umiwas sa likod sa takot. Sa totoo lang, ito rin ang intensyon ni Danica. Ang dalawang tigre na iyon ay palaging kumikilo sa ilalim ng mga tagubili ng halimaw na tamer. Ang mga tame tiger ay iba sa mga malayang pinalaki. Kahit manghuli sila ng pagkain, kontrolado ito ng halimaw na tamer. Kung hindi sila pinayagan ng halimaw na si tamer na kumain, hindi sila kakain. Kaya sa unang 2 beses na nag-away sila para sa pagkain, mukhang ginagawa nila ito sa kanilang sarili, ngunit ito ay nasa ilalim ng mga tagubili ng halimaw na tamer. Si Terence, na nakipag-ugnayan sa mababangas na hayop sa loob ng maraming taon, ay malinaw na nakita ito. 2042. Pinag-isipang mabuti ang plano ni Danica. Sinadya niyang hinayaan siyang mayo na ihagis ang karne, at pagkatapos ay ginamit ang dahilan na mahina ang mga braso ng isang batang babae upang hayaang tumalon ang tigre. Sa katunayan, sadyang pinahintulutan siya ng halimaw na si Tamer na gawin ito, at pagkatapos ay gagamitin ni Danica ang pagkakataon na harangin ang katawan ni Joanne para iligtas ang kagandahan, o mas mabuti pa kung si Joanne ay natakot ng husto na siya ay direktang sumugod sa kanyang mga braso. Gayunpaman, habang nagpapantasya si Danica, isang figure ang biglang natisod sa harap ni Joanne at hinaronggan siya. Ang figure ay si Wilfred, ngunit hindi siya sumugod sa kanyang sarili. Tinulak siya ni Terence. Si Wilfred ay nagmura sa kanyang puso, si Kuya Lin ay isang manloloko. Hindi ba niya itinutulak ang kanyang sarili sa bibig ng tigre? Ngunit ang lakas ni Terence ay napakatumpak, na ginagawang parang wala sa kanyang kontrol ang mga binti ni Wilfred. Hindi niya mapigilan kahit gustuhin niya, at diretso siyang tumayo sa harap niya Joanne.
Dahil nandito na siya, hindi na maka-address si Wilfred. Masasabi lang niya, Joanne, huwag kang matakot, nandito ako. Go! Gagawa na sana si Danica, ngunit hindi niya inaasahan na matatalo siya ni Wilfred, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sobrang pangit. Tulad ng para sa dalawang tigre, sila ay tumingin lubhang mabangis, ngunit wala silang balak na salakayin siya Joanne. Gusto lang ng halimaw na si Tamer na takutin nila siya Joanne. Nangyari din ang ganitong sitwasyon nang umakyat sa entablado ang ilang magigiting na panauhin upang makipagtulungan sa pagtatanghal ng Circo, kaya napakahusay ng halimaw na si Tamer. Kahit na nakatayo si Wilfred sa hindi kalayuan sa kanila, hindi nila sinasadyang umatake. Tinutukan lang nila ang karne sa harapan nila. Matapos agawin ng isa sa mga tigre ang karne, umatras ang dalawang tigre. Mukhang si Wilfred pa rin ang pinakamaasahang tao. May mga tao na maaaring magsabi ng magagandang bagay, ngunit sa kritikal na sandali, sila ay nagiging tanga at nakatayo doon. Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Damn it! Tinalo mo ako, okay. Hindi nakaimik si Danica. Sino ang nakakaalam na si Wilfred ay magiging napakabilis? Sinusubukan lang niyang alamin kung lulandag siya sa kanyang mga bisig o iiwas si Joanne. Kung siya ay umiwas, siya ay nakatayo sa harap ng kanyang Joanne. Kung siya ay tumalon sa kanyang mga bisig, siya ay maaaring umupo at tamasahin ang mga bunga ng kanyang paggawa. Sino ang nakakaalam na ang mga bagay ay mabilis na magbago? Sa katunayan, gaano man kabilas ang reaksyon ni Danica, hindi siya maaaring mas mabilis kaysa kay Terence. Itinulak ni Terence si Wilfred palabas bago pa makagalaw si Danica. Tama. Bagamat hindi ako mahilig gumawa ng mga mapanganib na bagay, kung ang aking kasamang babae ay nasa panganib, ako ang unang sumugod palabas. Labis ang pasasalamat ni Wilfred kay Terence, tila nakita na ni Terence ang plano ni Danica. Joanne, nakita mo ba yun? Sino ang dapat umasa? Walang magawa si Terence kung hindi siya magdedesisyon. Alam mo namang hindi nananakit ng tao ang dalawang tigre na ito, kaya bakit ka nagpapasikat? Ngumuso si Danica. Galit na galit siya kay Wilfred kaya gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. Kaya, ngumiti siya ng peke at sinabing, Wilfred, kung nagmamadali kang pakainin ang tigre, nagmamadali ka, pero nakatayo ka pa rin sa harap niya Joanne. Hindi ako kumikibo dahil alam kong walang sasaktan ang dalawang tigre. Kalmado ako. Kalmado. Hindi tumanggi si Wilfred, ngunit pumulot ng isang piraso ng karne ng baka sa lupa at sinabing, kung ganoon nga ang kaso, ano ang mahirap sa pagpapalaki ng tigre tulad nito? May kahirapan man o wala ay isa ring paraan ng pagsasanay para sa lakas ng loob. Huwag masyadong magsalita ng walang kaparerekon. Tiningnan ni Danica si Tito Yan habang nagsasalita. Walang sabi-sabing tumango si Uncle Yan. Kaya naman, nang makapulot si Wilfred ng isang piraso ng karne, direktang sinuntok siya ng tigre at kinagat ang karne ng baka sa kanyang kamay bago niya ito maputol. Bagamat hindi nito nasaktan si Wilfred, labis itong natakot kaya nahulog siya sa lupa. Kumunat ang noo ni Terence, alam niyang sina Danica ang nasa likod nito, ngunit wala siyang masabi dahil wala siyang anumang ebidensya. Hahaha, Wilfred. Hindi naman pwede diba? Takot na takot siya kaya napaupo siya sa lupa. Hindi ka ba masyadong inutil? Agad na tumawa ng malakas si Danica, di ba sabi mo hindi mahirap magpalaki ng ganitong klase ng amo ang tigre? Bakit? Takot ka na ba na umihi ka ng pantalon mo? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Terence habang nagkunwaring tinutulungan siyang tumayo. Bigla siyang naglabas ng purong chi mula sa kanyang kamay at tinutukan ang isa sa dalawang tigre. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng kakaibang soundwave mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, napakaganda ng pagbabalat kayo ni Terence. Gumawa siya ng tunog na parang binubuhat niya si Wilfred ng buong lakas, kaya walang nakapansin ng mali. Ngunit ginawa ito ni Terence para sa isang dahilan, sinusubukan niyang galitin ang tigre. Noong nakaraan, si Terence ay naging aktibo sa lahat ng uri ng kagubatan sa buong taon, at mayroon siyang isang hanay ng mga paraan upang harapin ang mga mabangis na hayop na ito. Kung minsan, ang paggamit ng mga mabangis na hayop upang harapin ang mga kaaway ay isang paraan din.
Unang ginamit ni Terence ang kanyang chi para saktan ang tigre, at pagkatapos ay ginamit ang kakaibang sound wave para mabaliw sa dugo ang tigre. Sa ganitong paraan, kahit na ang isang pinaamo na tigre ay magiging isang baliw na tigre at aatake sa mga taong pinakamalapit dito. Dati, noong hindi alam ni Terence kung paano gamitin ang energy bomb, natural na gumamit siya ng iba pang nakatagong armas para saktan ang tiger sa halip, ngunit iyon ay mas malinaw at makikita. Hindi mahalaga kung lumaban siya sa kagubatan, ngunit hindi ito gagana dito. Gusto ni Terence na saktan si Danica, at natural, hindi niya ito hahayaang makita ng sinuman, kaya gumamit siya ng energy bomb. Matapos gawin ang lahat ng ito, mabilis na tinulungan ni Terence si Wilfred at hinayla pabalik sa isang lugar na mas malayo sa Danica. Wait, wow, kalimutan mo na ito. Ang tigre na ito ay hindi biro. Kung tutuusin, ito ay isang mabangis na hayop. Kahit na ito ay pinaamo, maaari itong kumagat ng mga tao. Hindi ka nahihiya. Ang isang tao ay dapat malaman kung kailan dapat sumuko, kung sino ang susi at kung kailan. Ang mabuhay ay hanggal. Ha! Walang utak. Kung duwag ka, huwag mong sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan. Kung kahit ang amak na tigre na ito ay natatakot, talagang mahiyain ka na parang daga. Ha! Nang bumagsak ang boses ni Danica, napagtanto niya na ang isa sa dalawang tigre ay sumusulpot sa kanya. Kung titignan ng mabangis nitong anyo, parang gusto siyang lumunin ng buo. Agad na natakot si Danica. Tumalikod siya at tumakbo, ngunit patuloy pa rin sa paghabol ang tigre. Inakala nitong si Danica ang nakasugat dito na baliw na ng sound wave ni Terence ang tigre, at tinatrato nito si Danica, na pinakamalapit dito, bilang isang kaaway. Ang tigre ay mabilis, ngunit ang isang paa nito ay nasugatan ng dalisay na enerhiya ni Terence, kaya ang paggalaw nito ay lubhang naapektuhan. Hindi nito nahabol si Danica. 2043. Siyempre, sinasadya ni Terence. Nakakainis si Danica, ngunit ayaw siyang patayin ni Terence, kaya nagpasya siyang turuan siya ng leksyon. Tito yan, tulong. Anong meron sa tigre? Hindi ba napaamo? Bakit bigla kang kumagit? Ngayon lang nalaman ni Danica kung ano ang takot. Ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Hindi niya akalain na ang tigre na ito na hindi nanakit ay gugustuhing saktan siya. Hindi kaya hiniling ng halimaw na si Tamer na takutin si Wilfred, at iyon ang pumukaw sa bangis nito. Sa hitsura nito, ito lamang ang paliwanag. Kung hindi, bakit biglang mag-iba ang ugali ng tigre? Si Uncle Yan at ang Beast Tamer ay naguguluhan din. Logically speaking, ang tigre na ito ay hindi dapat nananakit ng mga tao, kaya bakit bigla itong sumugod patungo kay Danica na parang nakita nito ang kanyang kaaway? At lahat iyon ay salamat sa mabilis na pagtakas ni Danica. Hindi, bakit parang nasugatan ang binti ng tigre? Paano siya nasaktan? Kailan ka nasaktan? Hindi kaya napakabangis ng tigre dahil nasugatan ito. Woo! Tumingin ang miss kay Terence, malalim ang iniisip. Si Yasi naman ay pumalakpak at tumawa, haha, halos kasing lakas ni Shield Bro si Propeta Yasi. Nabaliw ang tigre na ito, at may mga taong walang utak. Inilabas din ni Wilfred ang kanyang galit sa kanyang puso at sumigaw ng, Danica, tama si Kuya Linford. Kahit pinaamo ang tigre na ito, nakakagat pa rin. Ang mga taong tulad mo ay hindi matapang, ngunit mayabang. Masyado kang walang utak. Sa sandaling ito, nakasimangot din si Joan at napapailing. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Grabe talaga itong Danica na ito. Bakit niya ginawa ang isang mapanganib at mayabang na bagay? Buti na lang at hindi nabaliw itong tigre ngayon, kung hindi, sasaktan niya talaga ang sarili niya. Maging si Wilfred ay muntik ng masaktan ng tigre. Tulong! Napasigaw si Danica sa sakit. Bagamat balisa ang Gary, hindi siya nang ahas na tumulong. Nakaharap siya sa isang tigre. Naisip niya na hindi siya si Samson at walang kakayahang gumawa ng anuman sa tigre. Kaya maaari lamang siyang maging balisa. Bang! Isang putok ng baril ang narinig. Ang halimaw na si Tamer noon ang nagpaputok. Kumuha siya ng isang pampamanhid na baril mula sa kung saan at pinaputokan ang baliw na tigre. Matapos ang putok ng baril, umindayog ng ilang beses ang tigre bago bumagsak. Halatang nahimatay ito. Phew!
Nakahinga rin ng maluwag ang hayop na si Tamer. Kung may mangyari kay Danica, mananagot din siya. Si Uncle Yan naman ay nakahinga na rin ng maluwag, sinusumpa ang malas sa kanyang puso. To think na mababaliw talaga itong amak na tigre. Ito ay talagang halos kapareho ng pagkapanalo sa lottery. Nang makita ni Danica na nahulog ang tigre, sa wakas ay hindi na siya nakahawak pa. Napaupo siya sa lupa, humihingal, puno ng pawis ang ulo. Tinakot mo ako hanggang kamatayan. Tinakot mo ako hanggang kamatayan. Hindi na pinansin ni Danica ang kanyang mukha. Malapit na siyang mawala ng buhay, anong mukha pa ang mayroon siya. Mabilis na tumakbo si Gary upang tulungan si Miller na magdanica, at si Tito Yan ay napahiya din, yang Master Miller, ito. Walang nakakaalam na ang tigre na ito ay biglang mababaliw. Alam ko, hindi mo kasalanan. Ikinaway ni Danica ang kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay napakapangit. Nawala na ang mukha niya sa pagkakataong ito. Gusto niyang takutin si Wilfred, pero sa huli, siya pa ang natakot. Let's go. Tingnan natin ang iba pang bagay. Nakakatamad ang tiger na ito. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na madaling mabaliw ang mga tigre? Hindi ka naniwala sa akin. Mahinang sabi ni Terence. Aksidente lang ito. Sinabi ni Danica, tara na at tingnan natin ang leon. Ang tigre na ito ay walang espesyal. Napakabangis nito ngayon lang. Isang putok at patay na. Bagamat hindi sumagot si Wilfred at ang iba pa, mababa pa rin ang tingin nila kay Danica. Sa mga mata ni Joanne, lalong lumalala ang impresyon ni Danica sa kanya. Ang lalaking ito ay isang medyo mayabang na foppish young master, hindi talaga siya angkop na partner. Nakahinga ng maluwag si Tio Yan nang makapasok na ang lahat sa sasakyan. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at umalis sa datamang area patungo sa pinaghalong lugar ng mga leon at tigre. Ito ay isang purong ligaw na lugar. Ang mga leon at tigre dito ay mailap, at kahit ang mga ordinaryong tauhan ay hindi nang ahas na bumaba ng sasakyan sa kalooban. Tanging ang mga profesional na nakasuot ng profesional na kagamitan at may hawak na tranquilizer gun ay nang ahas na lumabas. Tulad ng para sa mga turista, kahit na ang pagpapakain sa kanila sa pamamagitan ng bintana ay ipinagbabawal, na sapat na upang ipakita ang panganib sa lugar na ito. Ito ang Lion-Tiger Hybrid Area. May Lion King dito. Noon, ang pinakamakapangyarihan dito ay tiger, pero kamakailan lang ay bumili kami ng lion sa parke. Ang lion na ito ay naging hari ng lugar na ito. Paliwanag ni Uncle Yan habang nagmamaneho. Napakatalino ng lion na ito. Maraming mga kampan pagdating niya. Ang haring tigre noon ay naging kampan ng leon. Ang lion na ito ay napakalakas. Ito kaya ang maalamat na hari ng lion. Sinadya ito ni Danica para ilihis ang atensyon ng lahat. Masasabi mo yan. Tumango si Uncle Yan. Kung papaloorin tayo, makikita natin ang The Lion King. Dito, nilagyan ang mga sasakyan ng GPS, tranquilizer gun, at emergency satellite phone. Ito ay upang maiwasang mag-malfunction ang sasakyan upang ang mga reinforcement ay dumating sa oras. Dahil mixed breed area ito sa primeval forest, napakalawak ng lugar, hindi tulad ng mga naunang sightseeing area kung saan maraming mga sightseeing na sasakyan. Sa kabilang banda, pinili ng karamihan sa mga turista na sumakay sa cable car upang tamasahin ang mga tanawin ng Lion-Tiger Hybrid Area. Kakaunti lang ang mga sightseeing bus na nagmaneho dito, na para rin sa kaligtasan ng mga turista. Siyempre, may maliit na bilang ng mga adventurous na turista na piniling pumunta rito sa pamamagitan ng kotse, ngunit ang mga turistang ito ay bibili ng insurance at pumipirma ng isang kasunduan bago pumasok. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi biro. Kung nabaligtad o nasira ang sasakyan, maaaring may mga problema. Ang isang lion at isang tigre ay maaaring aktwal na magkasama. Napaka-interesante. Joanne at Leroy exclaimed. Si Melissa at si Miss naman ay walang sinabi. Tahimik silang nakatingin sa labas ng bintana. Maraming iniisip si Melissa, habang pinagmamasdan siya ng Miss, sinusubukang tingnan kung maaari siyang maging kasintahan ni Terence. Si Yasi ay walang pakialam sa mundo habang siya ay patuloy na sumisigaw sa daan. Siya ay lalo na mahilig sa mga tigre at mga leon. Wow! Ang swerte ng lahat.
Ang leon sa harap ay The Lion King, pero napakalakas nito. Para maiwasan ang panganib, manood tayo sa malayo. Sinabi ni Uncle Yan, sa hindi kalayuan, sa pinakamataas na bato, ay ang Lion King, at sa paligid nito ay ang mga maliliit na kapatid nito. Nakikita mo ba ang pinakamalaking tigre? Siya ang haring tigre noong nakaraan, ngunit ngayon ay subordinate na rin siya ng The Lion King. 2044. What the hell, hindi naman pwedeng nagkataon lang diba? Nanlaki ang mga mata ni Yasi habang nakatingin sa leon sa bato. Sa nakikita niya, ito rin ang layon na ibinente niya sa isang Jerwin. Gayunpaman, bakit napunta rito ang leon? Anong mali? Hindi pinansin ni Terence ang tanawin sa labas ng bintana, wala siyang pakialam sa The Lion King o anumang bagay na katulad niyan. Marami na siyang nakitang mga hayop na ito sa mga damuhan at kagubatan ng Africa noon, at hindi ito espesyal. Yung lion. Bakit parang sa pamilya natin dati? Itinuro ni Yasi ang The Lion King. Nagulat si Terence at tumingin sa direksyon na itinuro ni Yasi, isang pamilyar na figure. Ito ay ang leon ni Gohuli. Walang magandang impresyon si Terence sa layon na ito na nang-aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas, kaya hindi niya ito binigyan ng anumang lakas. Dahil ibinente ito ni Yasi, walang pakialam si Terence. Gayunpaman, ang taong ito ay sinanay ni General Wilson at Skybolt Pig buong araw, kaya nagsimula itong maging isang espiritong hayop. Bagamat hindi ito malakas, isa pa rin itong half-step golden class physical practitioner. Sa lakas nito, wala ito sa harap ni General Wilson at Skybolt na baboy, lalo pa sa harap ni Terence. Gayunpaman, sa isang lugar na tulad nito, ang leon ay umasa sa kanyang lakas at katalinuhan na binuo ni General Wilson at Skybolt na baboy para maging overlord ng lugar na ito. Tulad ng inaasahan. Sabi ni Terence sabay tango. Drive over, bilasan mo at i-drive ang sasakyan. Gusto kong makita ang Lion King na iyon. Sabi ni Yasi. Magmaneho ka. Medyo delikado diba? Matapos maranasan ang insidente na nabaliw ang tigre, naging mas maingat si Tito Yan. Lumingon siya para tingnan si Danica, Zhang Xiao, doon ba tayo nagmamaneho? Ito. Sa totoo lang, takot pa rin si Danica. Bagamat nasa sasakyan siya ngayon, medyo natakot pa rin siya, kaya medyo nag-alinlangan si Danica. Danica, don't tell me ngayon ka lang natakot. Ni hindi ka man lang maglakas loob na lumapit sa tigre sa sasakyan ngayon. Hindi pinabayaan ni Wilfred ang anumang pagkakataon na salakayin si Danica, na humiling sa taong ito na laging pagtawanan siya. Ako. Sinong nagsabing natakot ako? Ang tigre na iyon ang nabaliw. Hindi ako takot sa tigre, takot lang ako sa mga baliw na tigre. Ikinaway ni Danica ang kanyang kamay. Tito Yan, magmaneho na tayo. Hindi natatakot ang babae sa kotse. Ano ang kinakatakutan natin? Sige. Tumango si Uncle Yan at pinaandar ang sasakyan, papalapit sa The Lion King. Ang Lion King ay hindi gaanong natakot sa paglapit ng sasakyan, at ang underling ng Tiger King ay umalangaw-ngaw pa sa Hummer. Hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata, ngunit may isang uri ng kapangyarihan na humihingi ng pagkain. Kahit na ang mga turista ay ipinagbabawal na pakainin ang mga tigre, ang mga tsuper ay pinahintulutang pakainin ang mga tigre at leon. Siyempre, ang mga turista ay kailangang magbayad para dito. Ihinto ang sasakyan at buksan ang pinto. Gusto kong bumaba. Biglang sabi ni Yasi. Nanlaki ang mga mata ni Uncle Yan, anong ginagawa niya? Bumaba dito. Hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Kahit na siya ay isang beast tamer at isang profesional, hindi siya naglakas loob na bumaba dito. Nang pinakain niya ang mga tigre at leon, kinailangan niyang itapon ang karne sa mga puwang ng mga bakal. Hindi siya nangahas na maging masyadong pabaya, at isang babaeng tulad ni Yasi ang gustong bumaba. Shield bro, sasama ka sa akin. Biglang napagtanto ni Yasi na may mali. Ang leon ay naibenta at ngayon ang hari dito. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang ipagsapalaran ang buhay niya. Lumingon siya kay Terence. Sige. Sabi niya. Mahinang sabi ni Terence nang walang bahid ng takot o sagabal.
Kahit na hindi niya kilala ang mga leon at tigre na ito, ang mga halimaw na ito ay hindi mangangahas na saktan si Terence at ang mga taong pinuprotektahan niya. Walang ibang dahilan kung hindi ang mga taon ng pakikipaglaban sa kagubatan ay bumuo ng nakamamatay na aura sa paligid ni Terence. Hanggat ang mga tigre at leon na ito ay hindi tanga, hindi sila kikilos ng padalos-dalos kapag naramdaman nila ang aura ni Terence. Katulad lang ito ni General Wilson, na piniling umatras sa unang pagkakataon na nakita niya si Terence. Si Huli, ang leon, ay ganoon din siya ay natakot sa kanyang talino. Hindi malakas ang sagot ni Terence, ngunit narinig ito ng lahat ng tao sa kotse ng malakas at malinaw lalo na si Danica, na nakatingin kay Terence na parang tulala. Kahit na nagustuhan ni Terence si Yasi na ito at gustong pasayahin siya, hindi na kailangang sumama siya sa kamatayan, di ba? Sa The Tamang Site, baka mabaliw ang tigers. Not to mention this free-range breeding area, kung bumaba siya ng sasakyan, hindi ba siya kakainin ng mga leon at tigre na ito sa isang iglap? Ngunit, sa pag-iisip sa kahihiyan na naranasan niya noon, hindi inisip ni Danica na hayaan si Terence na magdusa ng parehong kahihiyan. Kung ang dalawa ay bumaba sa sasakyan at nakay ng tigre, hindi nila masisisi ang iba. Ang Tiger Park ay nagbabayad lamang ng isang maliit na halaga ng pera, at ang mga tao sa kotse ay maaaring magpatotoo na gusto nilang bumaba sa kotse, at ito ay walang kinalaman sa sinumang iba pa. Sa pag-iisip, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Danica. Hindi niya alam kung bakit nagmamadaling mamatay sina Terence at Yasi, ngunit dahil gusto nilang mamatay, ibibigay niya ang gusto nila. Uncle Yan, gustong bumaba ng dakilang bayani sa sasakyan para pagmasdan ang Lion King ng malapitan. Ihinto natin ang sasakyan at buksan ang pinto. Okay, young Master Miller. Ang utos ni Uncle Yan ay makinig sa mga utos ni Danica dito. Dahil mahigpit na hiniling ni Danica na ihinto ang sasakyan, ihihinto nila ang sasakyan. Sa anumang kaso, kung talagang kinakain ang tao, si Danica ang magbabayad para sa kabayaran mula sa Who Garden. Inihinto ni Uncle Yan ang sasakyan at binuksan ang pinto. Naunang lumabas ng sasakyan si Yasi, at natural na sumunod si Terence sa likod. Nagsimulang hindi mapakali ang mga leon at tigre pagkababa ni Yasi sa sasakyan. Gusto nilang sugurin siya at alisin ang masasarap na pagkain, ngunit ang leon sa likod nila ay halatang natigilan nang makita niya si Yasi. Nanginig siya nang makita si Terence sa likod ni Yasi. My good long didong, this two can't be trying to capture me and bring me back, right? Matapos gumugol ng napakaraming oras kasama si General Wilson at Skybolt na baboy, naging mas matalino ang The Lion King. Bagamat ang kanyang lakas ay hindi gaanong tumaas, ang kanyang katalinuhan ay tumaas ng malaki. Natural, marunong siyang magskema. Ito ay isang malinaw na tanda ng kanyang pag-evolve sa isang espiritong hayop. Samantala, ang The Lion King ay kasalukuyang namumuhay ng walang malasakit sa Lion Tiger Garden. Siya ay may masarap na pagkain at inumin araw-araw, at isang grupo ng mga leon at tigre bilang kanyang maliliit na kapatid na inutusan niya sa paligid. Napakaganda ng kanyang buhay. Kung siya ay mahuhuli, hindi ba siya ang magiging pinakamababang buhay muli sa pamilya? Hindi man lang siya kasing galing ng aso o baboy. Siya ang dakilang leon. Isang napakalakas na nilalang, ngunit sa bahay ni Terence, siya ay labis na nagtatampo. 2045. Siyempre, huwag na nating pag-usapan ang baboy at aso na kanina pa niya sinusundan. Ang batang babae sa kanyang harapan ay mas malakas. Siya ay tulad ng isang maliit na demonyo. Kinailangan niyang magsagawa ng akrobatika sa buong araw, at ito ay nagpapagod sa kanya. Kaya naman, lubos siyang natuwa nang makatakas siya. Bagamat walang gaanong lakas si Yasi, at alam ng leon na ginagamit lang niya ang kanyang kapangyarihan, ay nalalayan siya ni Terence. Mapapatay siya ni Terence gamit ang isang daliri sa loob ng ilang minuto, kaya matalino ang Lion King at hindi nang ahas na guluhin si Yasi. Sa oras na ito, nakita nitong kakainin ng mga kampan nito sina Yasi at Terence, at halos sumabog ang puso nito sa takot. Mabilis itong sumigaw, tinawag pabalik ang kanyang mga kampan. Bagamat hindi naunawaan ng mga nasasakupan ng mga leon at tigre kung bakit sila hiniling ng kanilang hari na bumalik, hindi sila nang ahas na sumuwi at sunod-sunod na tumalikod. Ang dagandong ng Lion King ay bumulaga sa lahat ng nasa sasakyan, lalo na kay Danica.
Masaya niyang tiningnan sina Terence at Yasi, habang iniisip ang kanyang sarili, ang tanga. How dare they observe the Lion King sa ganoong kalayuan? Siguradong pagod na sila sa pamumuhay. Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Melissa habang nakakunot ang noo at tumingin sa kalmadong si Cheryl. Cheryl, Terence at Yasi. Ayos lang, ang layon na iyon ay pinalaki ng aking pamilya sa nakaraan. Si Cheryl, natural, alam kung sino ang The Lion King. Ah! Ang Lion King. Bamuka ang bibig ni Melissa. Oo. Oo, ang Lion King na iyon. Tumango si Cheryl, pero Melissa, mukhang labis kang nagmamalasakit kay Terence, hindi ba? Are we good friends? Sabi ni Melissa na nahihiya. Haha. Ngumiti si Cheryl nang hindi sigurado at hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, pagkatapos ng komunikasyon sa daan, naging mas pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Nagbago sila mula sa pagtawag sa isa't isa sa kanilang mga pangalan hanggang sa pagtawag sa isa't isa sa kanilang mga palayaw. Ikaw, pumunta ka dito. Itinuro ni Yasi ang The Lion King sa ilalim ng nagulat na mga mata ng lahat. Ga! Tiningnan ni Danica ang eksena sa ibaba ng kotse at naramdaman niyang hindi ito kapanipaniwala. Baliw ba ang 2 taong ito? Bakit siya nakagawa ng katangahan? Nagdarasal pa nga si Gary sa kanyang puso na kainin ng mga layon at tigre sina Terence at Yasi, upang walang makapigil sa kanya na tugisin si Melissa. Ang Lion King, gayunpaman, ay tumakbo kay Yasi na kakaiba sa ilalim ng nagulat na mga tingin ng lahat, umiling-iling na parang sinusubukan nitong pasayahin siya. Maganda ka naman, no? At ikaw ang The Lion King. Sabi ni Yasi habang hinihila ang tenga ng leon. Sa tabi ni Terence, at sa hindi niya pagpigil sa kanya, natural na matapang si Yasi. Siyempre, kung wala si Terence sa tabi niya, hindi siya gagawa ng katangahang ganito. Woo! Maingat na tumango ang leon. Reklamo nito sa puso. Kung alam lang nito na darating ang pangalawang miss ngayon, mas mabuti pang itinago nito ang sarili. Ngayon, nabunggo ito sa nguso ng baril. Kung titingnan mo ang iyong kaawa-awang hitsura, isa ka pa rin bang haring leon? Ngumisi si Yasi, nakatingin sa kanya. Labis na naagrabyado ang hari ng layon. Naisip niya, ako nga ay The Lion King sa harap ng iba, ngunit kung ako ay patuloy na magiging hari kapag narito ka, hindi ba iyon ay panliligaw lamang sa kamatayan? Mabuti kung hilahin mo ang aking mga tainga, ngunit ang isa sa tabi mo ay maaaring ipadala sa akin sa Southern Heaven Gate sa isang sipa. Gayunpaman, may dahilan si Yasi para bumaba sa kotse. Lumaki siya kasama si Cheryl, at halos telepatiko silang dalawa. Napunta si Cheryl upang kausapin si Melissa, at naunawaan ni Yasi na si Melissa ay maaaring maging isa sa mga girlfriend ni Sheldbro sa hinaharap. Wala talagang pakialam si Yasi kung gaano karaming kasintahan ang mayroon si Terence, mas nag-aalala siya sa mga benepisyo ni Cheryl, at ayaw niyang isipin ang kanyang sarili. At kaya, pagkatapos niyang maunawaan ang intensyon ni Cheryl, nagpasya siyang tulungan sina Terence at Melissa. Ngunit sa ngayon, may nakakainis na manliligaw si Melissa, at sinisira ng lalaking ito ang kanilang relasyon. Medyo naasar si Yasi, at gustong makahanap ng pagkakataong turuan ng leksyon ng Gary. At ngayon, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung hindi bababa si Yasi sa kotse para makipaglaro sa The Lion King. Gary, anong ginagawa mo sa kotse? Bakit hindi ka bumaba? Balita ko gusto ni Melissa ang matatapang na tao. Tignan mo si Sheldbro, hindi man lang takot sa layon. Si Yasi ay gumawa ng nakakainis na kilos sa Gary. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Terence. Bakit niya ginawa ulit ito? Matapang na tao. Hindi ba't sinabi nila na gusto ni Cheryl ang mga matatapang na tao? Bakit ito naging Melissa? Ako. Natarante na si Gary, ngunit natarante siya nang marinig niya ang paghamak ni Yasi. Sino ba ang nagsabing hindi ako matapang? Paano ito itinuturing na matapang? Kakaiba ang layon na ito, hindi man lang nakakasakit ng tao. Oo, halatang may mali sa layon na ito. Sinabi rin ni Danica, anong klaseng Lion King ito?
Tiyo yan, nagkamali ka ba? Ito. Naramdaman din ni Uncle yan na medyo kakaiba ito. Halatang napakaamo ng layon na ito. Hindi naman ito kumagit. Hinayla ang tenga nito, pero mukhang tuwang-tuwa pa rin. Anong hanggal na leon? Hindi ba kompetisyon ng lakas ng loob? I'm just a sports student, how can I be weaker than you? Walang pag-aalinlangan si Gary. Dahil magaling sina Terence at Yasi, magiging maayos din siya. Si Terence at Yasi, sa kabilang banda, ay malamang na alam na may mali sa The Lion King, at iyon ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na bumaba sa kotse tulad ng kung paano napagkasunduan ni Danica at ng iba pang beast tamers na hindi sila natatakot sa mga tigre. Sila ang nanloko, kaya natural, akala nila ay nanlaloko rin si Terence. Dahil doon, tumalon ang Gary mula sa sasakyan, at sa sandaling tumalon siya, may ibinulong si Yasi sa leon. Mabilis na tumango ang leon upang ipakita na naiintindihan niya. Gayunpaman, walang nagbigay pansin sa eksenang ito. Maaari bang makipag-usap ang isang tao sa isang leon? Sa paningin nila, imposible. Sa kotse, narinig ni Melissa na sinabi ni Yasi na gusto niya ang matatapang na tao. Bahagyang nagulat si Melissa. Kailan pa niya nagustuhan ang matatapang na tao? Si Terence ay matapang, ngunit bahagyang ngumiti si Cheryl. Gusto kang tulungan ni Yasi na maalis ang humahabol sa iyo, Gary. Natigilan si Melissa. Nakita niya na ang Gary ay bumaba na sa kotse, at mas marami o hindi gaanong naiintindihan. Hoy, tanga ka Lion, baka may mali sa'yo. Sabihin mo sa akin, napaamo ka ba? Sa sandaling bumaba ang Gary sa sasakyan, itinuro niya ang leon at nagtanong. 2046. Ang leon ay hindi nang ahas na gumawa ng tunog ng sina Yasi at Terence ay binyo-bully ito, ngunit ito ay nagalit ng ito ay binyo-bully ng isang random na tao. Gayunpaman, naalala nito ang mga utos ni Yasi at tiniis ang kahihiyan sa pamamagitan ng isang "woo" na tunog na hindi gumagawa ng anuman sa Gary. Alam kong duwag ka. Nang makita ng Gary na sobrang duwag ng leon, bigla siyang natuwa. Ang mga sinabi niya noon ay pagsubok lamang. Nang tanungin niya, hindi siya nang ahas na lumapit. Gayunpaman, nalaman niya na ang leon ay talagang walang kapangyarihan sa pag-atake. Tuwang-tuwa siya. Woo! Ang Lion King ay pinapagalitan at napabuntong hininga lamang upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Gaya ng inaasahan. Kuya Miller, pumunta ka rin dito para makita ang lion na ito. Isa lang siyang duwag. Lumapit si Gary at pilit na hinugot ang balahibo sa ulo ng leon, hinugot ang balat sa mukha nito. Gayunpaman, ang leon ay walang anumang reaksyon. Napaungol lang ito. Terence, mayroon kang layon na hindi maaaring umatake, at ipinagmamalaki mo pa rin ang iyong katapangan. Si Danica ay hindi komportable dahil sa paghabol ng tigre kanina, at ngayong maaari na niyang i-bully ang leon, natural niyang kinuha ang responsibilidad at tumalon pababa ng kotse. Terence, paano iyon matapang? Kung iyon ay itinuturing na matapang, kung gayon ako ay isang mandirigma. Kampante namang sinuntok ni Gary ang leon. Nakita ni Danica na hindi lumalaban ang leon, at lumapit siya para hilahin ang mga tainga nito. Oo naman, napakaamo ng layon na ito. Joanne, tingnan mo kung gaano ako katapang, talagang naglakas loob akong lumaban sa isang layon. Kayong dalawang tanga, ang leon ang takot sa kalasag bro, okay. Sa tingin mo ba talaga takot sa'yo itong layon? Inilibot ni Yasi ang kanyang mga mata kay Danica at Gary sa panghahamak. Sinong maniniwala sa'yo? Tumingin si Gary kay Yasi ng sarkastikong, sa tingin mo ba ako ay isang tulala o si Kuya Miller ay isang tulala? Ang leon ay natatakot kay Terence. Tama, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Sa tingin mo ba ang lions ay tao at nakakaintindi ng iyong wika? Isa kang tanga. Si Danica ay may mukhang hindi makapaniwala. Kalimutan mo na, dahil ayaw mong maniwala sa akin, Shield bro, sumakay na tayo sa kotse at hayaang mamatay ang dalawang ito dito. Umiling si Yasi at bumantong hininga. Sige.
Tumango si Terence at sumakay sa kotse kasama si Yasi nang walang ibang salita. Paano ba? Nalantad na ang kasinungalingan. Hinaila muli ni Gary ang tainga ng leon ng may pagmamalaki, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niyang may mali. Iyon ay dahil biglang naging matalim ang mga mata ng leon. Umuungol. Kinagat ng Lion King ang braso ni Gary. Kinagat nito ang kanyang damit at pinunit ang isang piraso ng balat sa kanyang mga kamay at leeg. Sinabihan siya ni Yasi na huminahon kapag nandito si Terence, at kapag wala si Terence, maaari niyang parusahan ang Gary at Danica. Ah! Sigaw ng Gary. Hindi niya inaasahan na magbabago ang mukha ng leon at kagatin ng walang anumang babala. Gayunpaman, nang makitang nakagat ang Gary, gustong tumakas ni Danica, ngunit huli na ang lahat. Siya ang susunod na target ng leon. Matapos kumagat ng Gary ng pamaypay ng leon, diretso itong lumingon kay Danica at kinagat ang kanyang puwitan. Hindi lamang nito napunit ang kanyang pantalon, ngunit kinagat pa nito ang isang piraso ng laman mula sa kanyang puwitan. Agad siyang napasigaw sa sakit at lalabas na ang luha. Gayunpaman, ang matinding sakit ay naging dahilan din ng pag-alis agad ng kanilang dalawa. Wala na silang pakialam sa sakit at patakbong pumasok sa kotse na parang baliw, sobrang putla ng mga mukha nila. Sabi ko nga, takot sa shield ang leon bro, pero hindi kayo naniwala sa akin at bumaba para magpanggap na matapang. Tapos na kayo, di ba? Masayang sabi ni Yasi. Walang imik ang mga tao sa sasakyan, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang mga salita ni Yasi ay maaaring makatwiran, ngunit kung ang leon ay natatakot kay Terence ngunit hindi kay Danica at Gary, ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Masasabi pa ng lion na ito kung sino ang mas malakas. At saka, hindi man lang nakalaban ni Terence ang leon pagkababa niya ng sasakyan, kaya bakit matatakot sa kanya ang leon? Hindi ba ito maipaliwanag? Kayo. Naglalaro kayo ng dirty. Sa sobrang sakit ni Danica ay malapit nang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit alam niyang kung iiyak siya ngayon, tiyak na minamalas siya ni Joanne, kaya tiniis niya ang sakit at pinagalitan. Sinadya mo ba ito? Sinasadya. Are you retarded? Sabi ko sa inyo takot ang leon sa shield bro. Kung hindi kayo naniwala sa akin, pwede na kayong tumayo at mamatay. Pero hindi kayo naniwala sa akin, so sinong masisisi nyo? Inosenteng sabi ni Yasi. Ikaw. May gustong sabihin pa si Danica, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, tama si Yasi. Siya at Gary ang hindi naniwala. Gayunpaman, habang iniisip ito ni Danica, mas naramdaman niyang may mali. Bakit natatakot ang leon kay Terence? Hindi naman pwede yun, di ba? Ang leon ay hindi tao, kaya bakit ito matatakot sa isang turista? Bukod dito, hindi ito makatuwiran. Kaya't umiikot ang isipan ni Danica hindi dahil sa takot ang leon kay Terence, ngunit may uri ng pattern sina Terence at Yasi. Tama, dapat ganito. Pinipilit nila ang leon sa buong panahon, ngunit dahil isa itong Lion King, kailangan itong magkaroon ng bottom line. Hindi nito inilagay sina Terence at Yasi sa mga mata nito, at ayaw nitong ibaba ang sarili sa kanilang antas. Pagkatapos nito, lahat ay minamaltrato at sinaktan ito. Nang ang leon ay nasaktan sa isang tiyak na lawak, kahit ang The Lion King ay hindi na nakayanan at sa wakas ay tumalikod na. Ngunit bago siya mabaliw, malamang na may napansin sina Terence at Yasi, kaya't sumakay muna sila sa kotse at nagsabi ng parang takot ang leon kay Terence. Sa huli, hindi ito namalayan ni Danica at Gary sa oras, at nagkaproblema sila. Dapat ganito. Kung hindi, bakit isang pirasong karne lang ang kinagat ng leon mula sa kanya at pamaypay ng Gary? Kung gusto silang patayin ng The Lion King, magagawa niya ito sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, hindi ginawa ng The Lion King. Ito ay nagpakita na ang The Lion King ay ipinagmamalaki pa rin. Ayaw niyang ibaba ang sarili sa kapantay ng mga taong walang kakayahang umatake. Sa huli, napilitan siya sa isang sulok at nagsalita lang para takutin ang mga tao. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Danica na naiintindihan na rin niya ang pattern, ayaw niyang magdusa ng ganito, kaya lumingon siya kina Terence at Yasi. Hindi mo ba sinabi na ang leon ay natatakot kay Terence?
Kung mayroon kang lakas ng loob, bakit hindi mo subukang bumaba ng kotse ngayon? Bakit tayo bababa? Sa tingin mo ba dapat tayong bumaba dahil lang sa sinabi mo? Nakakapagod pumasok at lumabas ng sasakyan. Naiinis na sabi ni Yasi. Ha, natatakot kayo, di ba? Ngayong nabaliw na ang leon, tiyak na takot kayong bumaba ng sasakyan. Hindi ba nila sinasabing si Melissa ay may gusto sa matatapang na tao? Gary sneered. Terence, kung lalabas ka ng sasakyan ngayon, aaminin kong matapang kang tao. 2047. Hindi alam ni Gary kung bakit gusto ni Danica na bumaba muli ng sasakyan si Terence, ngunit tiyak na may mga dahilan siya, kaya sumama na lang siya. Isusuko mo ba si Melissa kung bababa ako? At sumuko ka rin sa Joanne. Sinulyapan ni Terence ang Gary at Danica at nagtanong. Ito. Kung bumaba ka at hindi tayo mangangahas na bumaba, aaminin natin ang pagkatalo. Pinaglalaruan sila ni Danica, hindi ginagawa itong dead end kung ayos lang si Terence, magkakaroon din sila ng lakas ng loob na bumaba, ngunit kung maabutin ng leon si Terence, hindi na magiging valid ang taya na ginawa nila noon. Sumakay si Terence sa kotse dahil tinakot siya ng leon, kaya anong lakas ng loob niya? Oh, Yasi, bumaba tayo at tingnan ang leon. Sabi ni Terence. Sige, sige. Mukhang maayos ang pamumuhay ng layon na ito, at isa itong hari. Siguro kung mayroon itong anumang kayamanan para sa akin. Sabi ni Yasi sabay tango. At kaya, bumaba ang dalawa sa sasakyan habang nagsasalita, habang hinihintay ni Danica at Gary ang leon na mabaliw muli at kagatin sina Terence at Yasi. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kagustuhan at katotohanan. Sa sandaling bumaba ng sasakyan sina Terence at Yasi, ang galit na leon ay biglang naging masunurin, na may magiliw na ngiti sa mukha, na para bang hindi ito ang galit kanina. Kagatin mo siya. Kagatin mo sila. Sumigaw si Danica sa kanyang puso, ngunit hindi siya pinakinggan ng leon. Hoy, Lion, maganda ang pamumuhay mo dito. Mayroon ka bang magandang kayamanan na ibibigay sa akin? Tanong ni Yasi. Woo! Alam ng leon na walang silbi si Yasi, kaya nagsimula itong humingi ng magandang bagay. Ngunit ang leon ay hindi nang ahas na tumanggi. Kung hindi niya gagawin, hindi biro ang galit ni Yasi, lalo na kay Terence sa tabi niya. Kung hahayaan siya ng babaeng ito na bugbugin siya, baka mamatay siya at hindi na maging The Lion King. Sa pag-iisip nito, mabilis na tumakbo ang leon pabalik sa dati nitong pugad sa likod ng teritoryo nito. Maingat nitong hinalungkat ito at may nakita. Hinawakan niya ito sa bibig at tumakbo pabalik, itinaas ang ulo na parang naghahatid ng isang kayamanan. Inabot ni Yasi ang kanyang kamay, at may iniluwa ang leon. Ito ay isang bilog, parang gatas puting perlas. Parang perlas, pero hindi. Mukha itong gemstone, pero hindi. Ito ay isang kakaibang bagay, at hindi maintindihan ni Yasi kung ano iyon. Ano ito? Si Ramong Leon, hindi mo gagamitin ang basurang ito para dayain ako, di ba? Hindi akalain ni Yasi na talagang kukuha ng kayamanan ang leon, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay kayamanan o kung para saan ito ginagamit. Woo! Sigaw ng leon. Hindi ito marunong magsalita ng wika ng tao, kung hindi ay nagpapaliwanag ito ay isang kayamanan na natagpuan ng Haring Tigre sa kagubatan, at ibinigay ko ito sa kanya pagkatapos kong maging hari. Maganda ito. Tingnan ko. Sumimangot si Terence at kinuha ang white bead mula sa kamay ni Yasi, pinag-aralan itong mabuti. Ang bagay na ito ay dapat na isang kayamanan, walang duda. Hindi dahil nagtiwala si Terence sa leon, ngunit sa sandaling lumitaw ang puting perlas, nakaramdam siya ng malakas na enerhiya sa loob nito. Hindi niya alam kung para saan iyon o kung para saan iyon. Shield bro? Masasabi mo ba kung ano ito? Curious na tanong ni Yasi. Pansamantalang hindi, ngunit kukunin ko muna. Sabi ni Terence habang inilalayo ang butil. Si Danica at Gary ay nasa kotse, at bagamat nakita nila ang leon na nagbibigay ng perlas kina Terence at Yasi, malalaman nila sa kanilang mga mata na hindi ito perlas o alahas, kundi isang walang kwentang bato.
Hindi nila ito pinansin, ngunit mas nababahala sila kung bakit tila naging masunurin muli ang leon. Hindi kaya ang layon na ito ay may sakit sa pag-iisip at may dalawang personalidad, isang mabuti at isang masama. Danica, Gary, lumabas na ako ng sasakyan. Ano ang sasabihin mo? Nagulat si Terence sa kung saan nakuha ng leon ang kayamanang ito, ngunit kumilos siya na parang walang pakialam, binago ang paksa sa Danica at Gary. Ito. Wala itong ibig sabihin. How dare we get off the car? Bumalik ang kumpiyansa ni Danica matapos makitang maayos sina Terence at Yasi. Saglit niyang nakalimutan ang sakit at nagpas siyang bumaba ng sasakyan para tingnan. Nako, bumaba na kayo. Kung makagat ka ulit, huwag mo akong sisihin kung hindi kita babalaan. Ang tanging takot ng leon sa kalasag bro, hindi kayo. Sabi ni Yasi. F***sake. Sa tingin mo ba napakatalino ng lions na nasasabi nila kung sino ang kinatatakutan nila? Hindi naniwala si Danica sa sinabi ni Yasi, sa tingin ko ang lion na ito ay may schizophrenia. Siguradong nahawakan mo ang isang pattern, kaya ganito. Ano ba? Dilat ang mga mata ni Yasi habang gulat na nakatingin kay Danica. Paano ba? Nagulat di ba? Tama ang hula ko, di ba? Nakita ni Danica ang ekspresyon ni Yasi at naramdaman niyang nahulaan niya ang totoo. Hindi, iniisip ko lang na masyadong pantasya ang ideya mo. Makapasok ka sa Hollywood. Sagot ni Yasi. Walang kwenta kahit hindi mo aminin. Gary, bumaba na tayo ng sasakyan. Si Danica ang unang bumaba ng sasakyan, ngunit bigla niyang naalala na nakalabas pa rin ang kanyang puwitan. Pagsakay niya sa sasakyan ay nakaharap siya sa mga tao sa loob ng sasakyan kaya ayos lang pero ngayong tumalikod na siya at bumaba ng sasakyan ay tumambad ang kanyang puwet. Talagang magaling si Student Miller sa pagiging hooligan. May babae sa kotse. Napaawang ang labi ni Wilfred. Muntik nang makalimutan ni Danica ang sakit sa kanyang puwitan, ngunit pagkatapos na mapaalalahanan, bigla itong sumakit muli. Gayunpaman, hindi niya ito maipakita sa oras na ito, kung hindi, magiging duwag siya. Hinubad lang niya ang kanyang damit at ipinulupot sa kanyang baywang, at sinabing, pasensya na. Si Gary ay isang sports student. Karaniwan na sa kanya ang masugitan sa mga away, kaya natiis niya ang kagat sa braso. Tumanggo siya at lumabas ng sasakyan kasama si Danica. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay pagkababa nila sa sasakyan, isang trahedya ang dumating. Ang orihinal na masunuring lion ay biglang sumugod kay Danica. F***sake. Hindi pa tapos bumaba ng kotse si Danica. Nang makita niya ang leon na sumusugod sa kanya, natakot siya kaya mabilis siyang umiwas. Sa huli, hindi siya nag-iingat at umupo sa kanyang puwitan sa sasakyan. Bigla siyang humagulgol at bumagsak ang kanyang puwitan sa lupa. Hinawakan nito ang sugat niya at sobrang sakit ng nararamdaman niya para siyang mamamatay. Ang Gary naman ay nasa mas mabuting kalagayan. Sumunod siya sa likod ni Danica, at bagamat natumba siya ni Danica, hindi siya nasaktan. 2048. Tinakot ng leon si Danica pabalik sa kotse, ngunit hindi na ito umatake. Sa halip, tumingin ito kay Danica nang mapanukso at umungal sa kanya, roar. Para itong nagwagi na minamaliit ang isang mahina. Ang mukha ni Danica ay naging puti, at mula pula ay naging puti. Ang mga aksyon ng leon ay nagpatunay sa mga salita ni Yasi. Ang leon ang natatakot kay Terence, hindi sa kanya. Inatake siya sa sandaling bumaba siya sa kotse, at matagal nang nakatayo doon si Terence. Ang leon ay sinusubukan lang na pasayahin siya, at halos mapasukan ng dugo si Danica. Alam ng lion na ito kung sino ang mas malakas. Ngunit walang nakitang espesyal sa kanila si Danica. Gayunpaman, si Danica ay hindi payag na igalang ang taya mula noon. Tinuwanan niya ito at sinabing, ang sakit ng puwet ko. Ang pinsala ay tila napakalubha. Hindi man lang ako makalakad ng steady. Hindi ako makalabas ng sasakyan. Tiyo yan, Tara na. Pupunta ako sa ospital. Danica, mabibilang pa ba ang mga salita mo noon? Lumayo ka sa Joanne sa hinaharap. Tanong ni Wilfred. Ang sabi mo kanina.
Naglakas loob akong bumaba ng sasakyan, pero sumakit ang puwet ko at hindi ako makalakad, kaya wala akong talo. Nagmamadali lang akong pumunta sa ospital. Wilfred, hindi mo naman pahihirapan ang isang pasyente, di ba? Tanong ni Danica. Tumingin si Wilfred kay Danica nang may panghahamak. Malinaw na ginagamit ito ng taong ito bilang dahilan para hindi umamin sa taya. Gayunpaman, si Wilfred ay may tiyak na antas ng pangunawa sa paulit-ulit na pagtalikod ni Danica. Ang taong ito ay makapal ang balat at laging nakahanap ng dahilan upang balikan ang kanyang salita. Ayaw nang magsalita pa ni Wilfred. Malamig nang umiti si Terence at sumakay sa kotse kasama si Yasi. Para naman kay Danica at Gary, wala nang pakialam si Terence. Iniisip niya ang puting perlas, at gusto niyang bumalik at pag-aralan ito. Gayunpaman, kung hindi dahil sa swerte ni Yasi, ang bagay na ito ay nailibing na sa The Lion King magpakailanman. Kaya't hindi nagsalita si Terence nang iminungkahi ni Danica na umalis. Nakita ni Terence ang miss na kausap si Melissa nang makasakay siya sa kotse. Natarante siya, hindi naman ganoon kalapit ang dalawa, di ba? Hindi kaya naging mas mabuti siya sa daan. Narinig ni Melissa ang mga salita ni Cheryl at bahagyang ngumiti. Mukhang nagkakamabutihan na ang dalawa. Nagulat ito kay Terence, ngunit hindi siya nakinig sa kanilang pag-uusap. Lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Katulad noong nasa villa si Terence, hindi siya nakikinig sa usapan nina Cheryl at Yasi. Akala niya ay magkasamang nakaupo sina Miss at Melissa, at wala siyang ibang malalapit na kaibigan maliban kay Yasi, at si Melissa lang ang kaklose niyang babae, kaya umupo na lang siya sa tabi niya. Pero parang planado ang lahat ng ito. Mabagal na humandar ang sasakyan. Puno rin ng mga tanong si Uncle Yan kung bakit hindi kinagat ng leon sina Terence at Yasi, ngunit pinili si Danica at Gary, ngunit hindi siya nang ahas na magtanong pagkatapos makita ang estado ni Danica. Dahil hindi itinuloy ni Danica ang bagay na iyon, natural na hindi makikialam si Tito Yan sa kanyang negosyo. Ayaw niyang sisihin siya ni President Su dahil hindi siya magaling na host. Si Danica at Gary ay nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado. Kaya nilang tiisin ang pisikal na sakit, ngunit ang sakit sa kanilang mga puso ay halos gumuho sila. Nakaramdam sila ng kakaiba at ayaw bakit hindi kinagat ng leon sina Terence at Yasi, at sa halip ay binigyan sila ng butil. Siyempre, natural na hindi inisip ni Danica na magkakaroon ng anumang kayamanan sa Tiger Park na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang lugar. Paano ba talaga magkakaroon ng mga kayamanan? Marahil ito ay isang malaking marmol o larwang bola na inihagis ng isang batang turista, at naisip ng leon na ito ay isang magandang bagay. Ngunit kahit ano pa iyon, kakaiba ang ugali ng leon. Kahit ngayon, naisip pa rin ni Danica na nahawakan ni Terence ang isang uri ng pattern, o nahawakan niya ang paraan upang makipag-usap sa leon, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakagat. Para naman kay Danica at Gary, ito ay dahil hindi nila nakabisado ang kasanayang ito kaya sila ay nasa isang trahedya. May mga taong hindi masyadong matapang sa una, pero nagpapanggap pa rin na matapang. Sa huli, nakagat ng leon, di ba? Nakikita mo iyon, siya Joanne. Sarkastikong sabi ni Yasi. Mapagkakatiwalaan ba ang ganitong uri ng tao habang buhay? You can't compare to Shield bro, but of course, I can't let you have Shield bro, so you'll have to settle for the second best. Hindi masama si Wilfred. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak sa sinabi ni Yasi. Talagang namumukod tangi si Terence, at kung wala si Melissa dito, hindi niya iisipin na ituloy siya. Ngunit kay Melissa, lalo na kay Cheryl at Yasi sa tabi ni Terence, namutla siya kung ikukumpara. Alam niya ang kanyang sariling lugar, at kahit na si Danica at Wilfred ay nahuhumaling sa kanya, si Terence ay walang nararamdaman para sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya magkakaroon ng anumang pagnanasa at maaari lamang tumira para sa pangalawang pinakamahusay, inilalagay ang kanyang tingin kay Danica at Wilfred, ang kanyang dalawang manliligaw. Gayunpaman, Joanne ay hindi nais na ibigay ang kanyang kaligayahan ng maaga, kaya siya ay isinasaalang-alang ito. Masyadong malakas ang foppish aura ni Danica, ngunit hindi iyon ang kinaiinisan niya.
Siya Joan ay pinakatakot sa Danica naglalaro sa paligid at pagkatapos ay itinapon siya kapag siya ay pagod sa kanya. Higit pa rito, si Danica ay isang medyo hindi mapagkakatiwalaang tao. Bagamat mayaman ang kanyang pamilya, mahilig siyang gumawa ng gulo. Si Wilfred, sa kabilang banda, ay walang ganoong masamang ugali, ngunit ang kanyang pamilya ay mukhang hindi masyadong mayaman. Bagamat si Wilfred ang nanguna sa pakikipaglaban kay Danica, hindi siya tanga. Alam niya na kredito ni Terence na si Wilfred ang may kapangyarihan. Ganito din pagdating sa inuman, at ganoon din sa freshman party, kasama na itong trip sa Tiger Garden. Kung hindi dahil kay Terence, ang magpapakatangge sa kanyang sarili ay hindi si Danica o Gary, kundi siya, si Wilfred. Sandali lang kung sinuntok siya ng tigre at mabilis na lumabas si Wilfred. Siguradong nakita ni Terence na pinaamo ang tigre, kaya naglakas loob siyang itulak palabas si Wilfred. Hindi yun ang intensyon ni Wilfred. Siyempre, hindi niya nakita kung ano ang nangyari noong nabaliw ang tigre, ngunit malamang na ito ay ginagawa ni Terence. Kung hindi, bakit niya hihilahin si Wilfred sa likod pagkatapos siyang tulungang tumayo? At the end of the day, ang malakas ay hindi si Wilfred kundi si Terence, kaya naman hindi pa siya tinatanggap ni Joan. Hindi naman siya laging matutulungan ni Terence, di ba? Kung wala si Terence sa tabi niya, tapos na ang swerte niya. Kung ito ay isang paligsahan sa pag-inom, salo-salo ng mga freshmen, o kahit na ang paglalakbay sa hardin ng tigre, lahat sila ay matatalo. 2049. Sa kabilang banda, si Danica ay hindi magiging ganoon kalungkot na kalagayan tulad niya ngayon. Kapag dumating ang oras na iyon, ang lalabas bilang mananalo ay si Danica. Kung alam ni Terence na masyado siyang nag-iisip, magugulat siya. Napaka-scheming nitong babaeng ito. Siyempre, hindi talaga mahalaga kay Terence kung gaano siya ka-scheming hindi man lang siya nagustuhan. Parehong nasugatan sina Danica at Gary, kaya't pagkalabas ng Tiger Garden, nagmadali silang dalawa na magpatingin sa doktor. Si Terence at ang iba ay hindi na pumunta sa ibang lugar at dumiretso na sila pabalik sa paaralan. Sa parking lot ng paaralan, bumaba si Melissa sa kotse at babalik na sana sa kanyang dormitoryo nang kumurap sa kanya ang miss. Kung mayroon kang anumang ideya, kailangan mong sabihin sa akin ng maaga. Namula si Melissa, hindi matapang na tumingin kay Miss. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mabilis na naglakad palayo. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, ano ang ginagawa ng dalawang ito. Ano ang ibig niyang sabihin sa, may mga ideya? Ano kayang iniisip ni Melissa? Kaya, habang pauwi, nagtanong si Terence, Cheryl, ano ang sinabi mo kay Melissa? Wala lang. Kakakilala lang namin at hiniling na bisitahin niya kami kapag libre siya. Mahinang sabi ni Cheryl. Isang bisita. Kakaiba ang naramdaman ni Terence, hindi ba ang Miss at Yasi ay hindi naging friendly kay Melissa? Bakit siya biglang nagbago? Hindi alam ni Terence na pinag-isipan lang ito ni Cheryl. Dahil gusto ni Terence na makahanap ng pangunahing asawa, natural na mas mahusay na makahanap ng isa mula sa isang kakilala. Kung magkakaroon siya ng kakaiba at mapagmataas na babae, siya at si Yasi ay hindi magiging dehado, ngunit makakaapekto ito sa kanilang kalooban. Hindi sumagot si Cheryl at inibo ang paksa, tama, Terence, ano ang ibinigay ng leon sa iyo at kay Yasi? Mukhang hindi ito isang magandang kayamanan. Hindi ko alam, ngunit ito ay dapat na isang bagay na mabuti. Maraming lakas sa bagay na iyon, sabi ni Terence. Hahanap ako ng ekspertong titingin dito kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Ito ay talagang magandang bagay. Sinusubukan lang ni Yasi na mangikil sa leon, hindi niya inaasahan na talagang may makukuha ang leon para sa kanya. Siya ay labis na nagulat, maaaring ito ay isang bola ng enerhiya. Bola ng enerhiya. Hindi ko alam, kumurap si Terence, ngunit ang enerhiya na ito ay iba sa natural na enerhiya. Kahit na ito ay isang bola ng enerhiya, hindi ito normal. Talagang hindi sinasadyang pagkikita iyon. Walang gaanong nangyari sa paglalakbay na ito noong una, ngunit mayroon kang magandang nakuha sulit ito. Sabi ni Cheryl. Oo, nakakagulat. Sinasamahan ko lang si Wilfred.
Apo siya ni Boss Bale, at mabait si Boss Bale sa akin, kaya kailangan ko siyang tulungan. Kapag naabutan niya si Joanne, hindi ako sasali, sabi ni Terence. Shield bro, hindi iniisip ni Yasi na siya ay Joanne ay isang mabuting tao. Sagot ni Yasi. Yasi, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Kumunat ang noo ni Cheryl. Bagamat hindi siya naging mabuting kaibigan ni Joanne, wala itong masamang damdamin sa kanya. Hindi nararapat para kay Yasi na suruan ang isang taong tulad nito. Hindi kalokohan si Yasi. Iniisip lang ni Yasi na siya ay Joanne ay talagang nagpaplano. Sabi ni Yasi. Pero medyo mahina pa rin ako sa'yo, di ba? Sabi ni Cheryl. Hindi naman. Napahiya si Yasi at itinikom ang kanyang bibig. Hey, hindi mahalaga sa amin kung ano siya Joanne. Hanggat gusto siya ni Wilfred, hindi namin kailangang makialam basta wala siyang ginagawang masama sa kanya. Nagkibit-balikat si Terence at ngumiti, at saka, hindi naman masama para sa mga babae ang maging maliit. Tama, Yasi. Paano nalaman ni Yasi? Malungkot na sabi ni Yasi. Pinaandar ni Terence ang kotse pabalik sa villa, ngunit nang malapit na siya, nakita niya si Jenny na nakatayo sa bakuran ng kanyang katabi na villa, nakatingin sa kaliwa at kanan. Tuwang-tuwa siyang tumakbo nang makita ang sasakyan ni Terence. Si Terence, Yasi, at Cheryl ay nalito sa kanyang mga kilos ano ang ginagawa ng babaeng ito sa labas ng bakuran sa ginaw. Hindi pa man ganoon kalamag, napakalamig pa rin ang panahon noong Nobyembre. Si Jenny ay nakatayong mag-isa sa looban. Siguradong lalamigin siya kung magtatagal siya doon. Jenny, anong ginagawa mo? Bumaba ng kotse si Terence at nagtanong. Terence bro, bumalik ka na. Naghihintay ako ng sasakyan. Sabi ni Jenny. Naghihintay ng boss. Hintayin mo ang kotse ko. Tanong ni Terence, medyo hindi makapagsalita. Lalabas ka. Hindi, hinihintay kong bumalik ang sasakyan mo. May pag-uusapan ako. Sabi ni Jenny. Ngunit hindi mo na kailangang maghintay sa bakuran. Hindi ka ba natatakot na sipon? Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin sa kanyang mga aksyon. Jenny, hindi ka natatakot na sipon. Ang galing talaga ni Terence bro sa paggagamot ng sipon, at nakaka-refresh talaga. Noong nakaraan, maraming tubig si Jenny, sobrang komportable. Sabi ni Jenny. Paf! Ubo-ubo. Nabulunan si Terence sa kanyang mga sinabi. Bakit parang may iba't ibang kahulugan ang mga salita niya? Nakatingin din si Yasi kay Terence na may kakaibang ekspresyon. Shield bro? Di ba sabi mo hindi mo hinawakan? Bakit ang sarap sa pakiramdam niya at may tubig pa? Si Cheryl ay hindi kasing tapang ni Yasi, tinatanong ang lahat ng gusto niya, ngunit nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Terence, nalilito. Iniisip lang niyang tanggapin si Melissa, pero bakit parang nagustuhan ni Terence si Jenny? Acupuncture. Pinagpapawisan siya ng buong buo, kaya naligo siya. Kaya maganda ang pakiramdam niya. Paliwanag ni Terence, pinagpapawisan. Hindi nakaimik sina Yasi at Cheryl. Ang mga salita ni Jenny ay naging mahirap para sa kanila na huwag isipin ito. Terence bro, anong meron sa kanila? Bakit kakaiba ang tingin niya kay Jenny? May bulaklak ba sa mukha ni Jenny? Tanong ni Jenny. Hindi. Huwag na nating pag-usapan ito. Sabihin mo muna sa akin, bakit mo ako hinintay dito? Ayaw ituloy ni Terence ang paksa. Tama, halos nakalimutan ni Jenny ang tungkol sa mahalagang bagay. Terence bro, nakagawa na ako ng apoy. Hininaan ni Jenny ang kanyang boses. Go! Halos malaglag ang panga ni Terence sa gulat. Feel fire. Ilang araw na lang ang nakakalipas, at nakondense na ni Jenny ang apoy ng tableta. Anong problema, Terence bro? Tanga ba si Jenny? Napakaraming araw bago niya nabuo ang apoy. Inosenteng tumingin si Jenny kay Terence, ngunit si Jenny ay nagtrabaho ng husto. Ang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan upang paikliin ang apoy ng alchemy ay dumaan din sa mga kalkulasyon ni Jenny at pag-optimize sa siyensya upang makondense ang apoy ng alchemy ngayon.
Kung hindi, malamang na magtatagal si Jenny para magawa ito. 2050. Gustong magpakamatay ni Terence matapos marinig ang sinabi ni Jenny. Baka mamatay din siya ang pinakabobo sa mga bobo. Nagawa ni Jenny ang apoy sa loob lamang ng ilang araw. Kailangang malaman ng isa na nagsimula siya bilang isang normal na tao, kailangan muna niyang maging practitioner, linangin ang kanyang chi, at matagumpay na makapasok sa unang bahagi ng Golden Class. Bagamat medyo madali para sa isang normal na tao na tumalon mula sa normal tungo sa gininto ang klase sa tulong ng pamamaraan ng paglilinang ng isip ng isang refiner, aabutin ng hindi hihigit sa 1 o 2 taon, hindi bababa sa 1 o 2 buwan. Ngunit 1 o 2 buwan pa rin iyon, ilang araw na ang nakalipas para kay Jenny. Kahit na si Jenny ay isang Golden Class na ngayon, hindi ibig sabihin na mayroon siyang lakas ng isang Golden Class Master. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Terence na nakakagulat ito. Cheryl, Yasi, bumalik muna kayo sa villa. May kakausapin ako kay Jenny. Huminga ng malalim si Terence, pinigilan ang kanyang pagkabigla habang kinakausap niya ang mga babae. Walang mga tagalabas sa villa natin. Hayaan mong sumama si Jenny sa amin. Si Cheryl ay hindi isang taong hindi marunong tumingin sa malaking larawan. Kung talagang makakagawa si Jenny ng mga elixir, magagawa niyang lutisin ang isang malaking problema para kay Terence at mabibigyan siya ng maraming tulong. Kaya't napagdesisyonan ni Cheryl na mas mabuting makipagkasundo siya sa tanggang babaeng ito sa tabi. Sige. Tumango si Terence at lumingon kay Jenny, pagkatapos ay mag-usap tayo sa aking bahay. Oo. Hindi pa ako nakakapunta sa bahay ni Terence bro, pupunta na ako. Tumango si Jenny at papasok na sana sa villa kasama si Terence nang hinampas niya ang kanyang noo. Sandali lang. Hindi pa dinadala ni Jenny ang kanyang tablet. Hintayin mong makuha ito ni Jenny. Dahil doon, tumakbo si Jenny pabalik sa sarili niyang villa. Hindi nagtagal, muli siyang nagpakita sa harap ng lahat na may dalang tablet. Wow! Terence bro, ang init-init ng villa mo. Nagulat na sabi ni Jenny pagkapasok niya. Hindi ito kasing grangyang pinalamutian ng iyong bahay, nakangiting sabi ni Terence. Ngunit hindi gusto ni Jenny ang mga retro na dekorasyong iyon. Umiling si Jenny. Jenny, halika sa kwarto ko. Ang atensyon ni Terence ay wala sa mga dekorasyon ngayon. Ang pinakagusto niyang makita ay kung kaya ba talaga ni Jenny na paikliin ang apoy ng tableta. Sige, sabi niya. Tumango si Jenny. Hindi siya inistorbo ni na Cheryl at Yasi, wala silang alam sa alchemy, kaya tahimik silang naghintay sa sala. Terence bro, ito ba ang kwarto mo? Nakakataba ng puso, pati si Jenny gustong lumipat. Tumingin si Jenny sa silid ni Terence, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Upo kahit saan. Kung tungkol sa paglipat, ayos lang. Kukuha ako ng magre-renovate ng villa mo kung nagustuhan mo. Ngumiti si Terence. Kung gayon, huwag na tayong magulo. Umiling si Jenny at tinanggal ang kanyang sapatos. Nakaupo siya sa higa ni Terence na nakakunot ang mga binti. Kaya mo na bang bumuo ng peel fire? Sa madaling salita, Golden Class ka na. Tanong ni Terence. Oo. Ayon sa manual, si Jenny ay dapat nasa maagang yugto ng Golden Class ngayon. Entry level lang siya, tumango si Jenny. Nagsimula. Golden Class sa loob ng ilang araw. Huminga ng malalim si Terence, nagulat talaga ako. Jenny, ang galing mo. Hindi siya gaanong pinapansin ni Terence noong nasa labas sila, ngunit nang nasa silid na sila, masasabi ni Terence na mayroon talaga siyang lakas ng isang early-phase Golden Class Spiritual Master. Bagamat ang lakas na ito ay hindi gaanong nakatulong sa aktwal na labanan o pag-atake, si Jenny ay isa pa ring tunay na Golden Class Master. Ganoon ba talaga kalakas si Jenny? Hinawakan ni Jenny ang kanyang pulang mukha, nahihiya, na para bang natutuwa siyang makatanggap ng papuri ni Terence, akala ni Jenny na siya ay tanga. Hindi ka na tanga, isa ka sa pinakamalakas na henyo na nakita ko. Akala ni Terence na si Natoy at Trixie ay mga henyo din, tama ba? Napakabilis din ng kanilang cultivation speed.
Sobrang saya ni Jenny. Kinabahan pa rin si Jenny kanina. Terence bro, pagkatapos ay ituturo ko sa iyo kung paano pinuhin ang apoy ngayon, okay? Masayang sabi ni Jenny. Sige, pwede ka nang magsimula. Nagseryoso ang mukha ni Terence habang tumatango. Nawala ang masayang ekspresyon ni Jenny, at ang kanyang cute na maliit na mukha ay naging sobrang seryoso. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay, at sa isang segundo, isang bola ng pulang apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ang apoy ng tableta ng elemento ng apoy. Napakabilis. Nanlaki ang mga mata ni Terence na parang nakakita lang ng multo. Ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa kay Terence. Ngunit ang ibinigay ni Boss Bale sa kanya ay mas komplikado kaysa sa nakuha ni Terence mula kay Liju. Kinailangan nitong dumaloy ang chi sa mga meridian sa mahabang panahon bago nabuo ang apoy sa palad ng kamay. Gayunpaman, mukhang hindi naghintay ng matagal si Jenny bago lumitaw ang apoy ng tableta sa kanyang palad. Ito ay hindi ka panipaniwala. Anong klaseng bilis si Jenny? Napakabilis ba noon? Nararamdaman ni Jenny na medyo mabagal pa ito. Inalis ni Jenny ang apoy ng tableta sa kanyang kamay at sinabi. Mabagal yan. Ang pagpapahalaga sa sarili ni Terence ay nagkaroon ng matinding suntok. Ang Jenny na ito ay isang demonyo. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Terence kung gaano kabilis ang bilis ng refinement ni Jenny. Ayon sa alchemy formula ni Boss Bale, napakabilis na upang makondense ang alchemy fire sa loob ng 3 minuto. 5 minuto ang normal na oras. Bagamat ang nakuha niya mula sa libingan ni Liju ay mas mabilis kaysa rito, tumatagal ng halos 1 minuto o 30 hanggang 50 segundo, hindi ito kasing bilis ng Jenny. Ang bilis ni Jenny ay parang gumawa ng apoy sa loob ng 20 segundo. Siyempre, ang bilis kung saan ang apoy ng alchemy ay namuo ay walang kinalaman sa alchemy, dahil ang alchemy ay isang tahimik at matigang gawain na hindi maaaring madaliin. Kailangang gumawa ng buong paghahanda bago makapag-concentrate sa alchemy sa pag-iisa, hanggang sa makumplito o mabaygo ang alchemy. Sa makatuwid, sa simula ng alchemy, ang bilis ng pagpipino ng apoy ay hindi nakakaapekto sa lahat. 12 ng mga segundo o 12 ng mga minuto ay halos pareho, hanggat ang apoy ng alchemy ay condensed, ito ay maayos. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nag-aral si Boss Bale ng iba pang pamamaraan ng mental cultivation pagkatapos niyang masanay sa isang ito. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga kalsada ay patungo sa Roma, at ang resulta ay magiging pareho. Hindi na kinailangan ni Boss Bale na mag-aral ng iba pang pamamaraan ng mental cultivation. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.